eto na guys, no, ipapanood ko sa inyo yung mismong sinabi ni Senator Robin Padilla tungkol dun sa 1,000 susunugin daw. Kasi ang pagkakaintindi ng ilan dito ay yung 1,000 nga daw ay susunugin daw mismo. Kumbaga, susunugin sa apoy. Yun ang iniisip ng iba. Dito kasi ay iba yung salitang ginamit dito ni Robin Padilla o ni Senator Robin, no? Na sunugin yung mismong 1,000 bill upang hindi mapakinabangan ng mga nagnakaw sa flood control, no? Kasi alam naman natin na yung mga tagi-1,000 na bundle na kagaya ng nasa Mareta na pinakita ni Zaldico ay mawawalan to ng bisa o mawawalan ng powers kumbaga. Kapag itong plano ni Senator Robin ay gusto niyang gawin to, no? Gusto niya tong gawin to ng ng Bangko Sentral ng ating Pilipinas, no? Gusto niyang gawin itong plano na to. Nang sa ganon ay hindi nga daw ito mapakinabangan. Kagaya nung sa sinabi ko dun sa last video natin guys, no? Yung tungkol nga dito sa susunugin nga yung 1,000 pesos na bill o yung papel na wala namang saysay na daw. Kapag ito ay natupad, mawawalan ng saysay yan, lalo na yung may mga hawak nito na bilyones. At hindi naman masyado maapektuhan daw dito yung taong bayan kasi pwede naman yung nilang ipapalit ito sa bangko, no? So bago natin i-play itong video guys, etong suggestion ni Senator Robin, no? Baka pwede ako makisuyo sa inyo. So nasa 500 na tayo mahigit guys na subscriber, no? Salamat sa inyo sa mga sumuporta sa ating channel. Alam ko ay napakabuti ninyo. At salamat sa pagsuporta at sa panonood ng ating video. At baka kung bago lang kayo dito guys, baka pwede makisuyo ako, no? Pakipindot naman ng ating subscribe button dyan sa baba. Pati yung notification bell nang lagi yung updated, no? Lubos kong ipapasalamat sa inyo yan guys. So ngayon, eto, panoodin natin ngayon yung actual na video interview dito kay Senator Robin. Tungkol nga dito sa pagsunog nga ng 1,000 pesos na papel. So eto, panoodin natin. May mungkahi ang isang senador para agad makabawi ang taong bayan sa korupsyon sa flood control at national budget. Alamin ito sa report ni MJ Mondihar. Nanawagan si Senator Robin Padilla sa Bangko Sentral ng Pilipinas na i-demonetize ang lahat ng 1,000 peso bills na inisyu mula taong 2020 hanggang 2025. Ito ang laman ng kanyang Senator Solution No. 192 na bunga raw ng pagsasauli ng limpak-limpak na pera ng mga taga-DPWH na sangkot sa flood control anomaly sa Bulacan. Pati ng expose ni former Congressman Zaldico kung saan tampok ang mali-maletang pera na nauugnay sa irregularidad. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin tong mga pera na ito at ipagbawal ng Bangko Sentral na gamitin ang pera na yan. Ibig sabihin nun, pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power. Malaking issue rin. Ayun. Doon sa sinasabing sunugin, no? Kumbaga gawin dapat daw ng bangko ng BSP na etong tagi 1,000 pesos na to o pesos na to, yung papel simula 2020 ba yun? Hanggang ngayon, 2025, ay ipagbawal na gamitin. O hindi na, kumbaga, hindi na siya pwede gamitin ipambili ng kung ano-ano. So kung iisipin nyo guys, eto sa iba, tanga-tanga daw to si Robin, no? Sinasabi ng iba, bobo daw to si Senator Robin. Ako, ang opinion ko lang dito kasi kanya-kanya naman tayo may opinion. Tingin ko may punto eto si Senator Robin, no? Kasi kung papayagan ng BSP to, talagang kakabahan talaga yung may mga hawak-hawak na bilyones na nakatago sa bahay, no? O sa mga vault o sa mga ilalim ng lupa ng kanilang mga bahay, no? Kagaya nung mga nagnakaw sa flood control. So mawawala na ng halaga yun, wala nang saysay yung kanilang pagnanakaw kasi wala na, useless na, di ba? Issue rin para kay Padilla ang pagbibenta ng gold deposits ng Central Bank ng bansa na ayon sa senador ay walang malinaw na impormasyon kung magkano at saan ibinenta. So pinagtugtong-duk ko na, baka naman kako yung mga
mga politiko natin nagtatago ng pera, bumibili na ng ginto. Ako O po. kako, bago maibili nila lahat ng ginto yan, huwag na natin niyang bigyan ng bisa. Batay sa Ayan. pag-aaral ng senador, Yan, so yung iba, baka ibili na nga daw ng ginto yung mga rimpak-rimpak nilang salapi na nakatago. So possible yan na ibili yan kapag ka, kumbaga, ipapapalit nila sa gold. Kapag kasi hinawakan nila yung cash mismo, talagang baka gumawa ng paraan yung ating government o ating mga kusino man dyan, kagaya nga neto, balak ni Senator Robin. Yan, possible yan na kakabahan sila kasi kahit pag-loko-loko lang yung sinasabi ni Senator Robin dito na putok sa buwan to na mangyari, talagang kakabahan din sila dyan. Baka biglang gawin nga ng BSP, di ba? O kaya lang, sa panahon ni PBBM, hindi pa yan magaganap. ng senador targeted na maapektuhan ng mungkahing demonetization. At hindi maapektuhan dyan ang taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. O ayan, di ba? Hindi masyado maapektuhan yung mga kababayan natin o yung mga nagtatrabaho na may hawak na 1,000. Siyempre, kung ikaw ba naman may 10,000 ka o sabi nating 100,000, punta ka na sa bangko, papakitan mo na ng bago yan o di safe na yung 100,000 mo o 10,000 mo. Compare dito sa may mga bilyones kasi magtataka yung bangko bakit may 10 bilyon ka, bakit may 1 bilyon ka, saan galing yan? Matatanong yun, mako-question yun, di ba? Kung ipapapalit mo kasi wala nang bisa Kung example, natupad tong plano o gusto ni Robin. So madaming maapektuhan na mga magnanakaw nito. Kasi di nila alam kung paano nila ipapapalit yung 10 bilyon nila o 100 bilyon o bilyon-bilyones nila. 'Di ba? Huwag lang mabayadan yung bangko, 'di ba? 'Yun ang problema doon. Papapalitan naman ng bagong BSP banknotes ang mga inilabas na bills kaya hindi ra ito magiging problema. O Lahat ayan. ng pera ho may serial number. So alam ho ng Central Bank kung ano yung mga inisyu niyang pera. Kung ano yung mga perang hindi na bumalik. Alam niya yun. Alam niya kung ano yung perang hindi umikot. Kaya ho walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera. Yung mga 'Yun ang punto ni Robin dito. Ang balak niyang target na maapektuhan dito ay yung mga nagtago nga ng mga bilyones. May mga serial number nga naman talaga yan. Simula 2020 o hanggang 2025, di ba? Yung iba, hindi nila naisip yung bang kumbaga yung magiging kalalabasan. At tingin ko talaga magiging effective din to kahit papano, no? Kahit papano. nag-hoard lang ng 1,000. Kung ipatutupad, mapipilitang magpapalit sa bangko ang mga holder ng milyong-milyong piso. Nalilika naman ang paper trail na pwedeng sundan ng AMLAC at iba pang ahensya. Yun. Dahil ang 1,000 peso bills ay karaniwang ginagamit sa bribery, kickbacks at money laundering, maaring mabawasan ang galaw ng dirty money sa targeted demonetization. Nagpapadala rin ito ng mensahe na hindi ligtas mag-imbak ng unexplained cash at maaring pumigil sa cash-based corruption sa hinaharap. Yun. Ganun sana, no? Possible yan. Bakit hindi kaya subukan ng BSP itong panukala o suhestyon ni Senator Robin? Baka sakali maging effective naman, di ba? Subukan ba? No? Tingin ko magiging effective to kahit papano. Matatakot yung may hawak ng bilyones. At ang problema nga lang, baka bago pa to maipatupad, baka nabili na nila ng ginto yun. Wala na. O nabili na nila ng Bitcoin o ng crypto. Di ba? Wala na din. Kailangan talaga, antemano, ipatupad ka agad. Samantala, ayon sa ekonomistang si Cora Guidote, positibo ang mungkahing demonetization bilang hakbang kontra korupsyon. Gayunman, iginit niya na hindi ito maaaring basta ipatupad at kailangan dumaan sa tamang proseso. Anya, Ayun. So, hindi yan basta-basta maipapatupad talaga. Hindi yan yung isang one click na ganun. Tutupad ka agad. Demonetize na kagad. Hindi, dadaan pa to sa mga proseso, no? Kumbaga aabutin pa to, baka aabutin pa to ng ilang buwan, ilang taon, ganyan bago matupad. Wala na, nagastusan ng mga bilyones, ng mga magnanakaw yung kanilang mga bilyones, baka naipapalit na nila yun ng kung ano-ano.
Anya, mahalaga ang malinaw at matapang na pamumuno ng Bangko Sentral sa ganitong hakbang. Nagbabala naman si BSP Governor Eli Remolona na ang demonetization ng high-value bills gaya ng 1,000 pesos ay magdudulot ng maraming pinsala kaysa benepisyo. Batay sa karanasan ng ibang bansa at sa dating trabaho niya sa Federal Reserve Bank of New York, ang biglaang pag-alis ng legal tender status ng malalaking denominasyon ay maaaring magdulot ng economic disruption at abala sa publiko. Noong nakaraang buwan, minungkahi ni former Finance Secretary Cesar Purisima na i-demonetize ang 1,000 at 500 peso bills para sugpuin ang korupsyon. Pero kung gusto ng publiko na agad maka-rest back sa talamak na pagnanakaw sa kaban ng bayan, mungkahi ni Senator Padilla, Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko. Pero sana lang po, taong bayan na ang humiling. Kaya ako ay nagsasabi na kung meron po kayong isasagawa uli ng mga protesta, yan na ho ang hilingin ninyo. So, ayan. So, kaya nagpapatulong dito si Robin sa taong bayan na hilingin nga ito, no, sa Bangko Sentral o sa BSP. Kaya lang medyo putok talaga at madami pa din na maapektuhan kahit na wala sila masyadong mga pera. No, 'di ba? Syempre pupunta ka sa bangko, hahaba ang pila, 'di ba? Talagang ano din, pero positive na may effect talaga to lalo na sa mga magnanakaw. So ano masabi nyo? Comment down below kayo sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe nang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.